lahat ng yan ay revelation ng kanyang kabutihan, goodness, ano po, ng Panginoon. So, para ma-experience po natin ang ganun, masaksihan po natin ang pagpapahayag ng pag-iibigan ng ating mga kapatid. Okay, so ngayon po, tayo po dadako sa Word of God, mga kapatid, at samahan po ninyo ako sa Psalm 34. At ito po ay portion po lamang ng Psalm 34. So, hindi po ito yung buong Psalm. Ito po ay sa verses 15 to 18. So, Psalm 34, verses 15 to 18. So, ito po yung ating passage para po sa gabing ito. Ating pong i-exhort sa biyaya po ng Panginoon. So, basahin ko po at tingnan po natin sa ating po mga Biblia ang sinasabi po sa aklat po na ito. So, Psalm 34 verses 15 to 18. So, sabi po dito, "The eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. And when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." Sa Diyos po ang kapurihan at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito na kami po ay makapakinig ng iyong pong salita. Tunay po na ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming comforter. Sa panahon kami po ay nasa panahon ng kalungkutan, sa mga sitwasyon po na hindi namin kayang i-handle, ikaw po ang Diyos na nagpapaalala sa amin na kayo po ay lagi namin kasama. At patuloy, Ama, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ay makapamuhay kami alinsunod sa itinuturo po ng inyong pong salita. At ang inyong po lingkod, patuloy po ninyong gamitin lamang na tagapagsalita. At itago po ninyo lamang ako, Ama, sa likod ng inyong pong kabanalan. At patuloy po akong humihingi ng tawad sa lahat ng aking po mga pagkakasala. Salamat pong muli. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, tonight, we're going to talk about comfort o pag-aaliw. So, bilang tao po, we seek comfort sa mga taong malapit sa atin. So, kaibigan, magulang, o di kaya ay mga experts. Yan, mga halimbawa ay advisors. Ano po? So, we seek those people. We seek help for those people. So, kapag bilang tao tayo po ay nasa depression, despondency, kapag tayo po ay troubled sa ating mga buhay. Or even in times of grief o pagdadalamhati. So, kagaya po ng nangyari po sa ating kapatid, isa po ay nawalan po ng mahal sa buhay. So, nakita po natin yung need for comfort, encouragement, sa pamamagitan po ng isa't isa. So, sapagkat dito po tayo tinawag ng Panginoon. So, we are called to encourage, to restore ang isa't isa kapag nangihina po tayo. So, yun po yung ating panghawakan bilang Kristiyano. So, bearing one another's burdens. And in so doing, we fulfill the law of Christ in Galatians chapter 6. And in this case po, dito po sa ating psalm na makikita ho, so this is Psalm of David. So ito po ay personal po na karanasan ni David nung siya ho ay nakatakas doon po sa Philistine king na mababasa po natin in 1 Samuel chapter 21. So nagpretend ho siya na baliw. Para hindi ho siya mapahamak or maka-escape ho siya doon sa Philistine king na yon, sapagkat kilala ho siya na siya ho yung pumatay kay Goliath. So si Goliath, we know that he is a Philistine. Philistine warrior. Kaya nung siya ho ay napadpad po doon sa Philistine o sa lugar ng mga Filisteo at nandun ho siya sa harapan ng hari. So siya ho ay nagpretend na sira ulo.
para siya ho ay hindi mapatay. Ano ho? At siya ho ay paalisin. So, nung nangyari po yun, so ito ho yung dahilan kaya nasulat po yung Psalm 34. So, nakita niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanya, bagamat nandun po yung banta sa kanya ni Saul, di ba? So, nandun pa rin yung kanyang pagme-meditate patungkol sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na kahit siya ay nasa ilang, kahit siya ay nasa kuweba, kahit siya ay tumatakas sa mga banta sa kanya, pinipreserve ng Panginoon. Ano ho? Pinipreserve siya ng Panginoon. So, siya ay buhay pa rin at may pagkakataong namnamin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. That's why the theme of this psalm is about tasting the goodness of the Lord. Ano po? And kasama po doon sa psalm na ito is kung ano po yung ginagawa ng Diyos sa isang matuwid sa panahong siya ho ay nasa panahon ng pagsubok or in times of sufferings. Kaya dito po makikita ho natin in Psalm 34:15 that the eyes of the Lord are toward the righteous and His ears toward their cry. So, nakikita ho natin na kung saan ito ho ay undeniable sa bawat Kristiyano na we are subject to brokenness. We are subject to sorrow and grief for many reasons. So the reality of brokenness, it applies sa lahat ng mga tao. Ang kaibahan lang po, kapag nangyari po ito sa isang Kristiyano, meron ho siyang Panginoon na anytime pa niya pong malalapitan. Samantalang ang mga taong nakakaranas din po ng brokenness na walang Panginoon sa buhay, so nandun po yung tendency na sila ho ay magpatiwakal. So yun po yung nakalulungkot. Ano ho? But the mere fact na tayo ho ay may Panginoon sa buhay, so kahit tayo ho ay dumarating sa point of depression or point of brokenness, meron po tayong Diyos. At ang Diyos natin ay umaaliw. At lagi hong handang kalingain ang bawat isa o ang bawat matuwid. Kaya, for our main idea here, our brokenness is a prerequisite for experiencing God's comforting presence and saving power. So, yung pagiging broken ho natin or broken-hearted, yung, kumbaga, sobrang hirap na tayo, sobrang sakit na ng ating nararamdaman, ano ho, for whatever reason po. So, pwedeng may pagdadalamhati, nawalan po tayo ng mahal sa buhay. Pwedeng nalugi po tayo sa ating hanap buhay. Pwedeng nakakaranas po tayo ng mistreatment mula sa ating pamilya, mula sa ating kaklase, o mula sa komunidad. Ano? So, lahat ng ito, ginagamit ng Diyos upang turuan tayong lumapit sa Kanya at maranasan ang Kanyang presensya na nagbibigay kaaliwan at kapangyarihang nagpapalaya. Ano po? Saving power. That's why this is our prerequisite. So, ito ho ay nagsisilbing requirement or bagay po na dapat mangyari para maranasan po natin ang kabutihan po ng Panginoon. So, for us to testify how good He is in our lives. Amen? Ano po? So, lagi nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hindi ang kung ano ang idinidikta ng ating isip o ng ating emosyon ayon sa ating pagiging tao. Ano? So, based on our humanness and based on our finiteness. So, may hangganan lang yung ating pagkaunawa. Kaya lagi nating sinasabi, ang layo yata ng Panginoon sa akin. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Parang ang layo ng Panginoon sa akin. Parang hindi yata alam ng Diyos ang nangyayari sa akin. Yan. So, para bang ibinababa natin yung ang Panginoon ayon sa ating limitasyon. Na hindi naman totoo. Ano po? Sapagkat ang Diyos ho ay walang hanggan, ang Diyos ho ay iba kumpara ho sa atin. Sapagkat siya ho ang lumikha sa atin, tayo hindi likha lamang. Ano po? At ipinapakita ho nito yung kanyang kapangyarihan at pagiging walang hanggan.
So these verses from Psalm 34 feature God's understanding and involvement in our sufferings. Not to think that in times of sufferings, God is not with us or God is far from us or God doesn't know what is happening to us. Ano? Yun yung mga lumiligalig sa ating isip. Hindi yata alam ng Diyos ang aking pinagdadaanan. Malayo yata ang Diyos. Kaya hindi niya naaabot ang aking pangangailangan. Ano po? So, kaya nagfi-fuel yung ating grief. Ano ho? So, kumbaga, nagiging ano siya, nagiging distrust and dissatisfaction sa kanyang buhay pananampalataya. So, yun po yung magiging epekto niyan. Kaya, ang makikita ho natin dito, so through these verses, masawata po tayo. Masawata po tayo sa kaisipan na kung saan ganito ang Diyos, kasi mas nakikita natin yung sitwasyon natin kaysa sa kung paano nakikita ng Diyos ang sitwasyon natin. Ano po? That's why it features God's understanding and involvement in our suffering. So why Christians must keep on relying to God in times of pain, and why our brokenness should turn into breakthroughs in our Christian life. Kaya yung theme po natin kanina is turning our brokenness into breakthroughs. So maging daan itong mga trials na ito, itong mga troubles na ito, para tayo ho ay pumailan lang sa ating pamumuhay. Ano ho? Bilang mga anak ng Diyos. Para mapatibay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Para mapatibay ang ating relasyon sa Diyos. That's why meron pong permission, ano ho, ang Panginoon, na dumating po tayo sa ganitong bagay, sa ganitong punto po ng ating buhay. Ano po? Kasi nga, bilang tao, pagka ang lagi nangyayari sa atin ay kasiyahan, sabi nga ng Romans, no one seeks after God. Ano po? Hindi siya humahanap sa Diyos. Kapag siya ay walang iniisip, wala siyang inaalala sa kanyang buhay, so yun yung kanyang tendency. Hindi niya hanapin ng Panginoon. No one understands God. No one seeks after God. They have all turned aside. Di ba? Yan po ang kumbaga, tatahakin ng ating laman o ng ating pagiging tao o ng pagiging makasalanan. Kaya unlike sa isang Kristiyano na may Panginoon, so ginagamit niya ang mga bagay na ito para mas hanapin natin siya. Ano ho? Kaya meron po tayong dalawang katotohanan po mga kapatid na titingnan po dito sa ating passage. So again, I will read verse 15. Sabi po dito, the eyes of the Lord are toward the righteous and His ears toward their cry. So we have to understand, we have to know that the Lord understands our brokenness. So kailangan natin basagin yung isipan na hindi alam ng Diyos o hindi nakikita ng Diyos o hindi naririnig ng Diyos ang ating mga pagluha o ang ating mga palahaw, sapagkat sinasabi ho dito, the Lord are toward the righteous. Okay? Or the Lord is toward the righteous. His eyes are toward the righteous. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. He understands our brokenness. So this speaks of that God knows. Alam ng Diyos kung ano po ang nangyayari sa atin. Okay? So, first, that His eyes are toward the righteous. That means that God sees and knows us better, and He knows the very fabric of our being. Alam ng Panginoon ang pinaka-kaliit-liitan ng ating pagkatao. Ano po? Kasi pag sinabi po nating hindi alam ng Diyos o hindi batid ng Diyos, so we question the character of God. Ano ho? Bilang alam niya ang lahat ng bagay. So we question the omniscience of God, yung
yung pagiging all-knowing ng Diyos. Kaya, to refute that, sabi dito, His eyes are toward the righteous. So nakikita niya at nalalaman niya. At hindi lang basta niya nalalaman, kundi hanggang sa pinaka-kaliit-liitan ng ating pagkatao ay alam niya. Ano po? Ang ating kalagayan, ang ating kalooban, kahit hindi man ito kumbaga verbally natin sinasabi, ito ho ay alam ng Panginoon. It is just the finiteness of our thinking and humanness why we say that God doesn't know my situation. His gaze are not of harsh surveillance, but of loving vigilance and individualized care. So, hindi po ibig sabihin that He knows, He sees the righteous, or His eyes are toward the righteous. Hindi po ibig sabihin yung nakikita ng Diyos ang lahat-lahat sa atin, ang magiging epekto ho nito sa atin ay para bang takot tayong gawin yung mga bagay-bagay. Kasi kita niya ho lahat. Although tama naman ho siya sa isang banda, pero hindi po ibig sabihin yung sinasabi ho dito, His eyes are toward the righteous is some kind of harsh na obserbasyon o oversight sa kanyang mga anak. Na para bang walang element of privacy. Sa part ho natin. Pero sabi po dito, it is loving, vigilance, and individualized care. So, He is more than a CCTV. Ano po? Hindi ho natin pwedeng ihalin tulad ng Diyos sa CCTV 24/7. Bagamat nakikita ho ang mga kaganapan sa buhay, pero hindi ho, kumbaga lahat-lahat nakikita ho dito. Kasi may hangganan pa rin ang kaya hong kunan ng CCTV. Depende kung saan ho nakatutok yung camera. Pero ang Diyos, sabi nga, kita ho niya ang lahat sa atin. Mapauna, mapahuli, mapagilid, nakikita ho ng Panginoon. Ano po? At ito rin ang dahilan, kaya siya yung dapat nating pagtiwalaan ng ating mga problema. Ano po? Especially kung itong mga problemang ito ay nagpapakita na we cannot, sabi nga, we cannot do. Sabi nga, wala na tayong magagawa. Wala na tayong naiisip na paraan pa to resolve that problem. Diba? Ipinapakita ho ng Diyos na siya lang ang dapat nating pagtiwalaan sa mga panahong ito. Okay? So, first, His eyes are toward the righteous, and then we have His ears are toward our cries. So, to refute the statement that God does not hear us, hindi yata nakikinig ng Diyos, tagal ko nang nananalangin sa Panginoon, hindi yata nakikinig ng Panginoon. Di ba? So, yun po yung dinidikta ng ating isip. Pero here, it says that His ears are toward our cries. Or His ears are toward our, sabi dito, troubles, sufferings. So, He does not invalidate our despondency. Ang Diyos ho natin ay may damdamin. Hindi ho siya apathetic na Diyos. Hindi siya Diyos na manhid. Tayo mang nakakaramdam sapagkat tayo nilikha ng Diyos na may damdamin sapagkat ang Diyos na lumikha sa atin ay may damdamin din. Ano po? Kaya, He is our compassionate and sympathetic God. So, Hebrews chapter 4 verse 15, di ba? Na sabi dito, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin, our Lord Jesus. Ang Panginoon ho natin ay sympathetic na Diyos. Kaya tayo ho, na mga anak ng Diyos, ay dapat ding maging sympathetic. O tayo ho ay dumadamay sa mga nasa panahon po ng kalungkutan sa buhay nila. So, hindi ho natin tinitrivialize yung nararamdaman ng mga kapatiran po natin. Ano ho? Na keso tayo ho ay mature sa pananampalataya,
at sila ho ay hindi pagasinong malalim sa kanilang pagkakilala sa Panginoon. That's why sila ho ay mas prone na umiyak or mas prone ho silang magdamdam. Hindi ho pwedeng maging mandido tayo sa kanila na isasantabi natin yung kanilang damdamin. Sapagkat ang Diyos ho natin, sabi ho dito, He is sympathetic. He hears our cries. Pinakikinggan niya tayo. Nakikita ho niya tayo. At nalalaman ho niya ang ating kalagayan. Amen? So, again, sabi dyan, He understands us. Our brokenness, mas naiintindihan po ng Diyos. Kaysa naiintindihan natin. Ano ho? Kumbaga, na-experience lang natin, pero yung pagkaunawa higit sa Panginoon. Nakikita, napapakinggan, at ang sabi po dito sa verse 18, He is near. Okay? The Lord is near to the broken-hearted. Bukod sa saho, sabi dito, nakikita niya, bukod sa naririnig niya, ang ating mga paghihirap, saho ay malapit sa atin. He is near to the broken-hearted. So, it contrasts our thinking or to our thinking that God is far. Okay? So, taliwas ito sa inisip natin ang Diyos ay malayo. If there are unanswered prayers, sasabihin agad natin, parang ang layo ng Panginoon para sagutin ang aking mga panalangin. Or it is too impossible for God to answer my prayer. Kasi nga, sinusukat natin yung kakayanan ng Diyos. Di ba? So, anong sense ng ating pananalangin sa Diyos kung ganun ang ating iniisip? Kaya nga tayo nananalangin just because we acknowledge His power. We acknowledge His character. We believe that God, di ba, can do anything. Even the impossible things. Kahit ang mga bagay na imposible sa ating paningin. Kahit yung mga bagay na parang anlabo, malabong mangyari, ay pwedeng mangyari ho sa Panginoon. Okay? So, this reminds us of His attribute of immanence. So, kapag sinabi po nating immanence is yung presensya ng Panginoon sa kanyang nilikha o sa sangnilikha ng Diyos. The creation. Hindi ibig sabihin ang Diyos ay malayo, nakatanaw lang siya at wala siyang ginagawa sa kanyang sangnilikha. But He is actively, sabi nga, gumagawa pa rin ho siya sa ating mga buhay. At hindi lang ho siya gumagawa na malayo siya, kundi siya ho ay kasama ho natin. Malapit ho ang Panginoon sa atin. Okay? So this is yung, kumbaga, related po ito sa kanyang omnipresence. Yung tinatawag po nating immanence of God. So yung pagiging malapit ng Diyos, yung pagiging kasama natin ang Panginoon. The fact that kasama po natin ang Panginoon every step of the way sa ating buhay pananampalataya. Kagaya po ng isa nating halimbawa po rito, so kung familiar po tayo doon sa awiting Footprints in the Sand, yan, napakinggan na po natin to before, right? Yung story about the footprints in the sand, na yung two sets of footprints, kaya nandun yung kanyang comfort, kasi nakikita niya na may kasama ho siya, and that is ang Panginoon. Okay? May two sets of footprints. Tapos nung dumating na dun sa malungkot na part ng buhay niya, nakita niya na bakit iisa na lang yung set of footprints? Di ba? Na ang kanyang akala ay inabandonan siya ng Panginoon. Bigla na lang nawala ang Panginoon sa kanya. At nandun siya sa part na talagang hirap na hirap siya. But hindi niya naalaman na siya pala ay, kumbaga, siya ho ay bit-bit na ng Panginoon. So, the footprint na nakikita niya, ang akala niya ay kanya, ay footprint po pala ng Diyos, na kung saan siya ho ay yakap-yakap at pasan-pasan. So, yun po yung footprints in the sand. Na talagang
Umaayon lang tayo, bumabatay lang tayo sa nakikita natin. Pero hindi natin alam sa ating pamumuhay, sa ating pagpatuloy, sa ating pagiging Kristiyano, tayo ho ay dinadala ng Panginoon. Ano ho? We are being, sabi doon, pinapasan ho tayo ng Panginoon sa mga panahong ito. Okay? Kaya, since God knows and understands our pain, He will not forsake us to feel it for a long time. So, hindi ho nais ng Panginoon at hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon na patagalin ang hirap na ito. Ano ho, sa part po natin. That's why in Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He heals the brokenhearted. Not simply that God sees, understands, hears, and is near to us, but He heals. Siya ho ay Diyos na nagpapalakas po sa atin. Siya ang Diyos na nagbibigay lunas sa atin pong mga kahirapan. Siya ho ang pagmumulan ng ating karunungan. Siya ho ang magpapaaliw sa atin na kung saan ipapaunawa niya sa atin na since tayo ho ay nasa kanyang piling, hindi ho niya tayo pababayaan. At lagi ho tayong nasa landas ng katagumpayan. Okay? That's why number 1, He understands our brokenness. So the reason why our brokenness should turn into breakthroughs, because He understands us. Alam ng Panginoon ang ating sitwasyon. Kaya wag po nating hayaan na diktahan po tayo ng ating isip o ng ating kahinaan, ng ating laman, na ang Diyos ay ganito, na hindi alam ng Diyos, na malayo ang Diyos. Kundi ang Diyos ay kasama natin at alam niya ang ating sitwasyon. Amen? So ito po ang ating unang katotohanan. And then we have number 2, verse 17. Tingnan po natin. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their trouble. Then verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So take note the verbs here. Delivers. Okay? Bukod po doon sa senses, ano ho, na nakikita ng Diyos, nagiginig ng Diyos, at malapit siya sa mga matuwid. So, ang sabi dito, kanyang pinapalaya. Ano ho, kanyang nire-rescue. So, yun po yung salitang deliverance. Ano ho, rescue. Okay? He delivers them out of all their troubles and saves the crushed in spirit. That's why the Lord delivers the brokenhearted. So, dalawang mahalagang dahilan kaya itong mga paghihirap na ito ay maaaring gamitin ng Diyos para tayo ho ay maging matibay sa ating pananampalataya o buhay pananampalataya is yung kanyang kaalaman sa ating sitwasyon at ang kanyang pagpapalaya. Ano ho? Yung kanyang knowledge, understanding ng ating sitwasyon, and yung kanyang deliverance. Yan po ang promise ng Panginoon. Basta tayo ho ay magtiwala lamang sa Kanya. Okay? Amen po ba, mga kapatid? So, since ito po ang sabi ng Panginoon, ano po? Since ito ho, sabi ng Biblia, He delivers His people from all their troubles. Not only that He knows and understands us, okay? But also, He saves us from those sufferings. And this action does not mean an instant solution, but an experience of divine comfort, peace, and strength. Hindi po ibig sabihin na bigla-bigla na lang mawawala ang problema. Yan. So, hindi po ibig sabihin na nagliligtas ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, mawawala ang ating problema. Kundi habang may problema, ipaparanas sa atin ng Panginoon ang kanyang kabutihan. At ito ay ang kanyang pag-aaliw, kapayapaan, kalakasan. Kung kaya't
Ito yung tinatawag po nating saving power. Ano ho? O kapangyarihang nakapagliligtas. Hindi po lamang sa kaligtasan, kundi kahit sa ating mga buhay. Ano po? Sa ating practical na pamumuhay. Okay? Kagaya po ng isang taong na-trap sa guho. Ano po? So, hindi ho matatawag na isang rescue mission yung basta na lang ho aalisin lahat yung yung mga batong nakapatong o mga pundasyong bumagsak sa kanya. Kasi maaaring magtulak pa ito sa panganib sa kanyang buhay. Maaari pa siyang mapahamak. Okay? Kaya habang siya ho ay naiipit doon, sabi nga, nandoon yung kanyang comfort as well, na kung saan alam niya na may rescuer na. Nandun na yung presence ng mga rescuer. At naghihintay lamang siya na siya ho ay maisalba mula po doon sa kanyang pagkakaipit. So, ganun din po yung sitwasyon, mga kapatid. May rescuer ho tayo. Pero nasa takdang panahon po niya kung kailan ho tayo maisasalba doon po sa pagsubok na ito. Ano po? Hindi naman yung instant mawawala ang problema. Kundi bukod sa kaaliwan at bukod doon sa pagpapalaya or pag-rescue sa atin, ang nais ng Panginoon ay ipaunawa sa atin. The reason behind, okay? The purpose kung bakit po tayo nandoon sa sitwasyon. So yun po yung isa pang lesson na makikita po natin dito. Na hindi lamang alam ng Diyos ang sitwasyon po natin, meron pong, kumbaga, maliwanag na dahilan ang Diyos kung bakit nandun po tayo sa sitwasyon na yon. At hindi ito agad-agad na nawawala po sa atin. Sapagkat ang nais ng Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya ang mga bagay na ito. Ano po? Kaya yung memory verse po kanina, ano po sabi? Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Ilagak mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat siya ang nag-iingat sa iyo. Siya ay Diyos na nag-iingat, siya ay Diyos na ang hangad po ay ang ikabubuti po natin, ikatitibay ng ating pagtitiwala sa Kanya. Di ba? Kaya ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And He saves the crushed in spirit, those who acknowledge their helplessness and weakness and longs for God will experience His grace of deliverance. Kaya sa buhay pananalangin po natin, pag tayo ho ay humihiling po ba sa Panginoon na tayo ho ay makaalis sa pagsubok, meron po bang admission of helplessness sa atin? O meron pa ring pride sa ating puso na kaya pa rin ho nating ma-resolve? At para sa atin, ang Diyos ay kumbaga maging ano lang natin, helper para ma-resolve itong problema. Pero nandun pa rin na parang may pride pa rin tayo na kung hindi rin dahil sa atin. Ano? Oo, Panginoon, pero siyempre may ginawa din ako eh. Yan. Pero kung meron po tayong acknowledgement of helplessness and weakness, so ito yung nais ng Panginoon na ma-realize po natin na hindi ho natin magagawa. Ano po, kung may ma-resolve man ho na problema sa buhay, hindi ho yan dahil sa ganang atin lamang, kundi dahil ang Panginoon po ang gumawa. Ang Panginoon po ang nagbigay po sa atin ng kakayanan, katalinuhan, kung paano po natin ma-resolve yan. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sabi ko dyan is, there must be an acknowledgement of helplessness. Okay? Para mas makita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Ma-appreciate natin yung kapangyarihan ng Diyos kung paano niya tayo isalba sa mga paghihirap na ito. That's why, in times of grief,
for our conclusion, in times of grief and in need of comfort, remember God who understands, hears, and promises us with comfort and deliverance. Kaya kung tayo man ho ay nasasaktan sa panahon na tayo ho ay nasa Panginoon, although yes, nasa Panginoon po tayo, pero prone pa rin po tayo sa mga bagay na ito, always remember that itong mga bagay na ito ay maaaring instrumento ng Diyos para tayo ho ay higit na maging kagamit-gamit sa kanyang ministeryo. Higit tayong maging kagamit-gamit para sa mga taong mangangailangan ng pag-aaliw. Remember in 2 Corinthians chapter 1, di ba? So for us to comfort others, kung paano din tayo nakaranas ng pag-aaliw ng Panginoon, ito rin ang gagamitin ng Diyos para tayo maging kagamit-gamit sa mga taong nangangailangan ng comfort. Kaya lagi ho nating i-attribute sa Panginoon ang lahat. Kung ito man ay tagumpay ho natin, kung tayo man ay nakalampas sa mga pagsubok na ito, lagi ho nating i-attribute sa Diyos ang lahat. That He is the God of all comfort, that He is God who understands our situation, and higit sa lahat, siya ho ay Diyos na kasama ho natin. He is everywhere, yet He is with us. He is near to us. Siya ay malapit. At walang pagkakataon na siya ho ay malayo. Kahit tayo ho ay nasa pinakamalungkot na bahagi ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, sa pag-aaliw, sa pagkaunawa, sa katotohanan. Kami po ay kasama po ninyo, Panginoon, sa bawat yugto ng aming buhay pananampalataya. O Diyos, nawa ito pong mga salitang ito ay maging kaaliwan para po sa amin at maging daan din po kami para po sa kaaliwan ng aming po mga minamahal na kapatid na dumadaan sa mga suliranin sa buhay. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.